Magandang hapon mga ka-YouTube, si Dave po uli at welcome po sa ating channel na Airgun Rifle Hobbies. In spite po na hindi po siya part po ng ating video na pinapalabas po sa ating channel, I just want to share po an idea on how to install Epson L110. Ito pong Epson L110, matagal na po siya sa amin. Kung di pa ako nagkakamali, nasa way back 2013 or 14. Malaki na pong naiserbisyo sa amin ng Epson L110. Nagsimula pa akong gumamit ng Epson since 2010 dahil po sa kanilang mababang presyo and economically wise, maganda po siya sa negosyo natin. Okay. Isa-isahin ko po yung advantage ng Epson. Una po, yung lagayan po niya ng papel, nasa taas po siya. So, kahit po na makapal yung ating papel na ginagamit, ay pwede nyo pong i-print dito. At pangalawa, malaki po yung deposito niya. Gusto ko, i-move ko po siya para makita po natin. So, malaki po yung deposito niya ng ink. Ayan. So, ito po yung nagandaan ko po sa L110. Yung deposito po niya ng ink. Hindi po na from time to time, magre-refill po tayo. So, pag hindi naman po tayo nagka-travel, maganda po siya na gamitin. Ayan. Ayan. Bubuksan lang po natin dito. At i-flip natin yung ito niya. Ayan. So, kunin ko lang po yung mga alikabok, ano. So, ayan. So, kababalik ko lang po sa business ng computers kasi sa mga videos ko po, pag nakikita nyo po, doon ko po nasasabi ko ano yung advantage ng business at yung being employed, and I'll make another video on that, kung ano yung mga advantage and disadvantages. So, kaya po medyo na pabayaan ko na po yung business na ganito at maraming alika po. So anyways, pasensya po. Ito yung lagayan po niya. So, kung makikita niyo po dito, so from ganun po, ano, meron po siyang clip dito. Para na right. So parang from ganito po. Ayan. Parang meron siyang lock dito sa dito banda. So tataas nyo lang pong ganon, ibababa. Ayan. Then pag nababa nyo na po, ibababa natin to. Cyan, magenta, yellow, and black. Ayan. So, dito po yung lagayan ng ink. Okay? And, papakita ko po sa inyo yung mga ink. Ito yung cyan, yellow, yung black, yung magenta. Ayan. Yun po yung mga lagayan, yung mga binibili po natin. Pwede po nating bilhin to sa mga store. Ayan. Meron po nabibili sa CDR King, meron po nabibili sa online store, Lazada,
Shopee. And so yun. So mag-ingat lang po tayo sa paglalagay. Just in mind po na pag na-miss po natin dito, mag-iba na po yung kulay niya. So mag-iingat na lang po tayo ng aware kung saan natin ilalagay yung color. Kasi may mga times na nalilimutan natin. So mayroon tayong iniisip na iba, nilagay natin yung black dito sa yellow. Ayan. So pag magkaganon po, ikukuha na po tayo ng syringe, yung parang injection, at kunin po natin ito at i-inject po natin yung laman. Ayan, mag-refill po tayo ng bago. But anyways, yun po, pag nalagay na po natin isa-isa dito, linisan po natin, and then i-cover po, babalik po natin ng ganito. Ayan. So, ito po yung parati ko pong ginagamit. Merong pwede itong medyo maliit. 2 inches to po, 4 inches sa computers, sa mga gamit ko dito, sa mga lamesa. So, ito yung ginagamit ko para panglinis. Ayan. Malaking tulong po ito. Ayan. Ibabalik na po natin siya. Ayan. And then i-try na po natin mag-install. Okay? Yung CD po niya ay L110 na CD. Okay? So papakita ko po sa inyo ano yung mga process. So actually madali naman po siya. Pero para po na for information purposes, ganyan po natin siya. Okay, pause ko po muna. Sige po, so i-open po natin yung computer natin, and then yung CD po ay lalagay natin doon sa ating computer, doon sa DVD nya. Kung meron po kayong tawag dito, pag meron po kayong USB, pwede nyo po siyang ikabe ito, and lagay niyo po sa flash drive para po na sa susunod sa USB na po tayo mag-install, or save niyo po sa computer. Yan. So now, i-install ko po siya using ito. Ayan. So open ko po yung computer. Actually automatically open naman po siya. And then ito yung mga yung mga installer. So open ko po ito, and ginagawa ko po, kinakopy ko po ito yung sa loob ng folder niya. Kung makikita kayo doon, yung dalawang tab doon, yung pinili ko sa baba, and then dito gagawa ko ng new folder. Lagay ko po sa new folder, papangalan ko po ng Epson L110. Ano po yung parang purpose niya, bakit ko po nilagay dito? I-rename ko po ulit Epson L110 driver, kasi minsan pag hindi natin complete nilagay yung mga information dun sa folder, makakaligtaan natin. Like for example, new folder lang, parang mas maganda pag organize yung mga gamit natin. Kasi open po natin siya at ipipaste po natin doon sa loob yung mga yung files po na nanggaling sa DVD, sa CD. So yung purpose po nun, para po next time pag magkaroon po ng problema or magre-reformat po tayo ng ating computer, madali po natin siyang mahanap. Hindi na po natin kailangan, halimbawa nawala po natin yung mga CDs. So yun, mahirapan po tayo. Gusto ko lang po i-share yung lagayan ko ng DVD. Actually, meron akong lagayan doon ng mga CD. Sa isang pouch. Doon ko po ilagay yung organize yung mga DVD ko. Ipapakita ko po. Ito po. Ayan. So, dito, nilagay ko yung mga DVDs ko. Ayan. So, para na
darating yung panahon na pag meron akong hanapin, madali ko siyang mahanap. And yan. So, habang inintay po natin yung copy. So, yun po yung dahilan bakit ko kinakopy yun sa isang folder. So, pag nakasave na po siya, so, yun po. Ano pa? Okay, yun na. So, i-click na po natin to. Ay, pause ko po muna. Okay po. I-close ko po muna to kasi ito yung nasa-save eh. Pero ito yung actual na mangyayari pag ayan. Teka lang ha. So, kita ko po yung actual na mangyayari pag sinaksak niyo po yung DVD. Yan. Yung actual na mangyayari po pag sinaksak niyo po yung DVD, may lalabas na ganito. Ito po, ina-open ko po kanina at ito ako nag-copy ng fast muna doon sa aking storage. Ito yung kiklik natin. Run installer. Ayan. And then maglalabas po siya dito. I-click lang po natin yung I agree to the contents of the license agreement. Then in-next po natin. Magsasabi po siya na if na-finish na po ba nating lagyan ng ink yung ating printer. Kasi pag bibili po tayo, either i-check po nila doon sa bibilhan natin or pagdating sa atin hindi pa nalagyan ng ink kasi through travel. So lagyan po natin nito, pero mag-ingat po tayo sa paglagay, baka po yung black ay lagyan natin ng yellow. Hindi po ibig sabihin hindi tayo marunong, pero minsan nangyari po sa buhay natin na sobrang excited po tayo. Mayroon nga akong nabili na sobrang excited ko na yun, nasira ko yung gamit dahil nagmamadali ka, hindi mo napansin na nakakat pag open parang using the cutter, i-open mo yung box pati yung laman niya nakat mo na. So yun lang po, don't be excited, ma-receive yung product, dahan-dahan lang, and be sure ilagay natin yung ink sa tama. So panalagay na po natin, next na po natin, next sabi natin yes, okay, next, and then and then click natin to sa taas. Okay. Install the latest version. So, click lang po natin. Pag wala po tayong internet, magpa-pop up naman po yun na install offline. Nangyari. Okay. So, napindot ko po siya ng maraming time. So, isa lang po, So, na. So, nagda-download na po siya. Hintayin lang po natin. Ipo-pause ko po, and then, diretso na po yun sa mamaya sa pinakadulo. Ayan. So, okay, malapit na po siya matapos. Ilang percent na. And, okay. So, nakalagay po doon na IOP. Hindi ko pa nasabi kanina na pag install po natin, lagay po natin yung USB cord from yung ating printer to computer. Pakita ko po. Okay. So from dito po sa ating unit, ayan, silagay po natin dun sa likod ng ating ayan, likod ng ating computer, or saan po natin nilagay, like sa front o sa likod. Ito turn on po natin yung ating unit. Ayan, so nag-clean po siya automatically. Ayan. So dito po makikita po natin na
nag-install na yung unit. Ayan. So, dito banda, nakita pa nag-install na yung software ng unit. And then, sabi dito, charging is complete. Lagay po natin ng okay. And then, next na po natin. Be sure to set transportation lock. Ayan. So, sinasabi lang dito, pag nagtransport po tayo, nakalock po yung ano natin. Yan. So, yung sinasabi po niyang lock dito, papakita ko po sa inyo. Ayan. So, ito po yung sinasabi po niyang lock. Ayan. Ito yung sinasabi po niyang lock. So, pag meron po siyang parang ang guide dito, na pag nasa taas, ibig sabihin ginagamit natin yung printer, ilagay natin sa baba, ibig sabihin, nakalock po yung ink. No. Ibig sabihin na pag nakalagay po sa baba, hindi po maglilik yung ink. Sana. Yan. Pero for safety purposes, palagay natin sa box pag natin balibalik ta rin. So yun na yun. Okay. Ayan. So next lang po natin. And ready to connect for the computer. If you want to open your software, click in on installation. Okay. So, okay na. Nakakonect na po tayo. And then, close natin to. Tapos tayo dito. Tapos tayo sa may devices and printers. And then, makita po natin, naka-install na po yung ating printer. And then, lagay po natin na as default. Ayan. So, ayan. So, pasensya na po kayo. I'm using my cell phone. Hindi masyado clear. Pag meron po kayong question, just leave a comment below. And then, okay. And, punta tayo sa may dito. Sa start. And then, pictures. Sample pictures. Yung laki, no? Sige. So, magpiprint po tayo ng ito. And then, print po natin. So, yung paper quality po niya nasa letter size kasi letter po yung ginagamit natin. Pag legal size po, 8 by 1/2 by actually 13 yan. Pero nakalagay dito 14. So, mag-adjust tayo lang po yung mag-a-adjust. So, fit to screen. So, yun. And then, standard, lagyan po natin sa high. Kasi mas maganda yung quality pag high. And, 1 copy, yes. And then, i-print po natin. Test po natin if gumagana na. This one for technical updates promotion. Okay, do not display. Accept. Okay. Pause ko po. And let's see kung ano na yung nangyayari doon. Okay, siguro ganito na lang. Yan na. So, I've been using this for 4 years now. Like 13, 14, 15, 16, 17. 3 years or 4 years now. And then, maganda po yung issue. Maganda po. Tips. Tips na marami. Tip. Huwag po tayo mag-print ng fast. Ba sa mga document, no? Pag marami po nagpiprint sa atin, minamadali natin yung print. Pag we will use fast, based on my experience at sabi din ng mga technician, madali masira yung print head niya. Kasi sobrang bilis na pwedeng magaskasan yung print head niya. Yan. Pero pag nasa business kayo, okay lang kasi after
months, mababawi mo yung capital mo, and then makapagtabi ka, makapag-ipon ka para sa maintenance. So ang kagandahan po kasi sa Manila, marami po tayong mga technician dyan, at maraming mga parts na pwede magpalit ng printhead. Dito po sa amin, meron din, pero medyo mahal. And ito na yung quality niya. Kung hindi nyo po makikita sa video, may mga parts mo na mga medyo hindi detailed, or ano na, ang tawag doon, yung parang hindi detalyado kasi medyo matagal na po siya. Yan. So if you want a clearer picture, dapat may dalawa kayong neto. Yung isa sa pictures, yung isa sa mabilisan. Ibig sabihin, mabilisan, even though na masira yung inkhead niya, ayos lang kasi maraming binalabas niya, and then mga documents, ganun. Pero pag pictures, high yung gamitin natin, at mas tatagal yung inkhead niya. Ayun, so sa mga comments doon, pakilagay ng comments if tama or mali ako. And ano pa, yun. So meron akong isang Epson dito na sira, yung bagong labas. Pakita ko po sa inyo. Yan. So ito po yung Epson L120. Dito nakalagay. So Epson 110 and Epson L120. So pagkakaalam ko, yung unang labas yung doon, and pangalawa to. Yung kagandahan niya, hindi sa travel pwede to. Sa mga mobile na ginagawa ninyo, napiprint kayo, pwede to kasi hindi siya natatanggal. Naka-bolt, naka-screw siya. And then yan. So directly hindi mo na ipo-pull out, ilalagay. So dito na mismo. Magpi-fill ka dito. Ano? So sa travel pwede to. Yung problema, isang araw ayaw na niyang one day ayaw na niyang mag-on. Epson L120, hindi ko alam. Sa comment doon sa social media, sabi daw yung sira baka software lang, parang every ma-achieve niya yung numbers of copies niya, magsha-shutdown siya. So okay. And pangalawa, I suspect na yung sira niya is yung either yung board o yung power supply niya sa loob. So ipapacheck pa namin. If nagkakalaga ito ngayon ng 4,000 plus o 5,000, ipapacheck namin, and yung magagastos kami ng 2,000, bibili na po kami ng bago. Why? Kasi gamit na yung print head niya and yung pagiging luma niya. So pag may sentiment like but ito may sentimental value sa amin, siguro yan papaayos ko pag may mag-iipon-ipon. So sabi ko nga, kawali ko lang sa business, and maganda to na pang negosyo, kasi hindi siya tipo na mahal yung ink niya, hindi siya dinesign na para masira, dinesign siya para makatulong at para mag-print. Hindi ko na pinopromote yung produkto talaga ng Epson. Just want to show na yung advantage at disadvantage. I know maraming din namang mga printer dyan na siguro mas maganda pa dito. I have R230. Yun, nagka-problema ako doon. Kasi yung R230, hindi siya design for ganito. So yung mga conversion, nako, marami na pa ako dyan nasubukan noon. I have 3 printer na Canon nasira dahil sa conversion, kasi hindi siya design sa continuous ink. So from R230, parang sabi ko sarili ko, bibili ako ng 13,000 na printer. Yan. And learn from experience na lang. Bumili ako ng 13,000 na printer. Tinipid ko yung ink doon, yung lagayan ng ink, kasi pwede din namang bumili ako doon. Kaso noon wala pang online store back on 2010. And yan, pina-continuous ko. So nangyari doon, nagli-leak and nasira. Yan, parang one time, mabuti na lang meron akong project noon na
nag-print sa akin ng isang mga parang books na record books na ako din yung pina-bind ko, and then yun binili sa akin ng 1,000 each. So mga 10, so nasa 10,000 minus expenses. So and then nakapag-print din ako ng maraming pictures. So within 3 months medyo nabawi ko yung capital ko at nasira siya. So bininta ko na ng 2,000 kasi sa Manila maraming maayos doon. Bili sa akin ng technician 2,000. Ako nagbayad doon sa padala. So 2,500 ako nagbayad sa padala. So at least okay na. Meron pa ako isa doon sa taas, and sabi ng technician kukunin niya daw. That advantage, meron lang maayos, ako hindi pa. So yun. So ito yung sira. Yun ang sira sa printer. Pag ginagamit mo siya sa bahay, mas sa project lang, dapat from time to time ginagamit siya, kasi yung pag hindi siya gagamitin, yung print head niya magtutuyo yung ink doon at tendency masira. So pag nasa business, maganda kasi mababago yung kapital natin. So try natin siyang ipa-plug in. Try ko kung baka sa video na to mag-handle siya, no? I-off ko muna tong isa. So makikita nyo hindi ilaw dito. Ibig sabihin wala talaga. So pag may pera, paayos ko po para na pang backup. So yun, wala. Anyways, thank you for watching, and sa mga naka-comments, lagyan na po kayo ng comments. Sa may mga ideas po, like i-share nyo po yung ideas niyo, anong magandang printer, and ano yung mga advantage at disadvantage. Yan. Pero for me, I'm using Epson. Nakapag-try na po ako ng Brother. Yung Brother design, problema dun, may video po ako dun, advantage at disadvantage. Yung Canon, may linabas na Canon, siguro try ko bilhin yung continuous nila. And then yung Epson yun. And then yung iba sa Pilipinas, sa amin yan, yung available lang Epson, Canon, and Brother. Yan. So gusto kong bumili nito ng may scanner. Sana makalabas sila ng scanner na long, yan, para sa business. So thank you for watching, and hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel, Airgun and Rifle Hobbies, for more videos like fishing and hunting and informative information po. And yan, so chill and bye for now.